Gold! Sasabi natin kanina sa gold, magte-trade lang po ito dito sa box. Okay, sa loob po nitong box. Probably hanggang mamaya, no, sa na lumabas yung CPI data and babasag din sa taas or sa baba. So, we're expecting na medyo matamlay yung trade ng gold today kasi nga mag-aantay po ito ng CPI data. Currently, nasa support po yan. Alright, kanina, ginawa ko ito ng ganito kanina. Yan. Resistance, support. Kasi nga, nasa box lang siya. So, binaba ko siya sa 10-minute. May mga nakasakay dito. Pag tama dyan, bilis. Tumama, bumagsak ulit. Kumuha ng liquidity sa baba. Ayun po. Ngayon, nandun tayo ulit sa support area. I don't know kung gaganon to. Pwede itong gumanito pa eh. Okay, bago umangat ulit. Or, pwede niya rin tagusin yan. Pero for me, parang masyado pa maaga para gawin niya yan. Di ba? Nababasagin niya na yan ngayong wala pa yung CPI. So, most likely, we're expecting some bounce. Okay. Meron tayo nakita ng doji candle sa 15 minutes. So, itong consolidation na to, you have to observe this. Usually, a lot of traders kasi takot na dito eh. Pagka sideways movement, yung price action, right? Support resistance. Pag nasa support na, dito na yun, pumipitik-pitik ka na ng buy. Alright? Pitik-pitik ka na dito ng buy. Nasa support na eh. Observe mo yan. Mag-hold ba itong support? Of course, there will be times na tatagusin yan. But, kesa dito ka bumibili ng buy sa gitna, diba? Mas okay na dito, tumetest buy ka. Pag tinagus ngayon to, 2455, dyan, most likely, you just close your position, diba? Lugi ka ng konti, kesa dito ka bumibili sa gitna. So, most of the traders, napapahabol eh. Kasi nandito na sa support. Ang tagal nakatambay sa support area, ayaw bumili. Pag tira, akyat, dun humahabol, nasa gitna na. Tapos biglang babalikwas. Ipit, di ba? Most likely, ganun po ang nangyayari. So, may mga ganun but not all the time. Siyempre, there will be times na tatagusin po yan. Okay, there will be times na tatagusin yan. Sabi ko nga kanina, meron tayo dito sa kay Goldify, meron tayo dito nakita na bearish divergence sa H1. Alright, 1 hour time frame. Bearish divergence po. RSI natin, look at this, no? Pababa. Pababa yung RSI natin. But our price, from this one, tignan nyo, hindi na flat na. Hindi na umaakyat to bearish divergence. Right? So, pagkayaan, nag-pan out, babasagin natin to. Most likely, balik tayo sa 2437 muna. So, yan yung tinatawag nga, tama po kayo, Bart Simpson. But until biyakin yan, sabi ko nga, H1. Tingnan mo, pag nag-close to below H1, most likely, it's confirmed. Pwede tutulo pa tayo pababa. Pero lumalaban pa. Follow for more Tito Moves!